Mga ka-RSP, ngayong ginugulit natin ang World Hepatitis Day, mahalagang pag-usapan natin ang kalusugan ng ating atay. Kaya naman, ngayong umaga sa Say ni Doc, aalamin po natin kung ano nga ba ang hepatitis, paano ito maiiwasan at bakit ito tinatawag na silent killer. Kasama po natin ngayong umaga, Doc Via Gavan, isang general physician. Good morning po, Doc, and welcome back sa Rise and Shine Pilipinas always. Yes, good morning, Doc. Yes. Welcome back. Good morning, Miss Leslie, Attorney Joe, and unang-unang po sa lahat, congratulations po sa RSP sa recent Yay! achievement po natin. Thank you, so, Doc. isang malaking karangalan pa. And it's an honor to be here. So, good morning Good po. morning. At pati Rise kayo, and Doc, Shine. kasi lagi kayong bumabalik dito sa RSP. Correct. Pero, Doc, pag-usapan natin ang hepatitis. Ano nga ba ang hepatitis at bakit nga ba atay ang pangunahing tinatamaan ng hepatitis? Okay, no? So when we talk about hepatitis, no, sa pangalan pa lang, no, doon natin malalaman kung ano nga ba siya, ng ibig sabihin niya. Hepa, no, from the Greek word for our liver, no, tsaka itis. So, rule yan, no, kapag may naririnig tayong itis sa pangalan ng isang sakit, merong namamaga. So, ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay, no, because of a particular virus. So, palagi nating naririnig yung hepalane, no? Yes. Kunyari, nasa mga ano natin, no? Doon sa mga pinupuntahan natin, mahilig nating kainan, no? Oo. So, you know, that's one of the causes actually, no? Or doon natin nakukuha minsan yung sakit. But there are other types of hepatitis which we'll be discussing later, no? So, yung hepatitis, no, yung pinaka-rule dito na namamaga yung liver Yung natin. liver, Yes. because of A particular virus. A particular Yes. virus. Okay. Ayun, ito marami nalilito, Doc. Kasi napakaraming hepatitis. Hepatitis A, B, C, D, at E. Ano nga ba yung pagkakaiba nito? Kasi ang alam ko lang, kapag may hepa ka, naninilaw ka. Pero Yes. apparently, hindi lang hindi Yun. lahat ng hepa ay naninilaw ka. naninilaw ka. Hindi So, lahat may jaundice. ano ba Kaya to? nga siya kanina, Oo. no, silent killer. So yung hepatitis, oo, tama, Miss Leslie, ang dami-dami niyang pangalan or ang dami niyang types. So may hepa A, hepa B, no, lahat ata ng alphabet meron. So, pero ang pinaka-ano lang, dapat lang nating tandaan, no, may mga type ng hepa na nakukuha natin from contaminated na drinks, tsaka contaminated na pagkain, no. That's your hepa A, no, and hepa E. So yun yung nakakain Hepa A natin. and E. So sa mga fishball. Yes. Sa hepalane. Sa Doon hepalane. natin- Hindi, yes, kasi doon natin talagang siya lagi Oo. sinasabi sa akin, yan, kain ka na kain ng fishball. Correct. ganyan, Eh, ganyan. favorite Pwede. natin ang hepalane eh. Saan ba walang hepalane, di ba? Kaya nga, parang sa lahat ng lugar may hepalane. Kung ano yung, yun talaga yung masarap, kung ano yung bawal, Sarap pa yun yung naman. masarap. no? So yun yung, doon yun, no? Hepa A and Hepa E. Yung Hepa B, no? Doon nakukuha natin yan sa mga, sa blood, no? Kunyari, hindi maayos na blood transfusion, no? Nakukuha natin sa unprotected sexual intercourse, Okay. no? Or no, napapasa no, ng mommy na may hepa doon sa baby niya. No? So yun yung vertical transmission na tinatawag. Yun yung pinaka-common actually sa Pilipinas, yung Hepa B. Hepa 1 out of 10 Filipinos ay may Hepa B. No? So yun yung binabantayan natin kasi yung Hepa B, yung maaaring mauwi sa cancer. Yun. okay. Yun yung Kaya siya kasama nagiging niya. silent killer ba, Doc? Yes, oo, Okay. kasi bukod sa wala siyang sintomas, minsan, no, pwede siyang mauwi sa mas malalang sakit, no. Kasama niya rin dito yung Hepa C. Yung Hepa C din nakakakos ng cancer, pero iba yung mechanism niya. Nagsusugat muna yung liver bago siya bago ka maging cancer. Yung Hepa D, no, pwede kang magkaroon, dapat magkaroon ka muna ng Hepa B, tapos magkakaroon ka ng Hepa D. No? So, maraming pagkakaya. Ang kailangan lang nating tandaan, no, ay nakukuha natin sa pagkain at kailangan nating mag-ingat yung Hepa A tsaka Hepa E. No? Yung Hepa B, yun yung may cancer. Hepa C also causes So, cancer. Doc, linawin lang natin, yung pinaka-common form sa Pilipinas is Hepa B. Yes, Kasi yun yung B. namamana. Yes. Or like napapasa. Oo, napapasa, no, by dugo, Dugo no, or unprotected sexual intercourse. no, Okay. or from the mommy na may Hepa B, to the baby, no? Napapasok kay At saka baby. at risk actually dito yung mga ano natin health workers, no, kasi ma-prick ka lang, no, ng mga needle stick injury, no. Pwede ka actually to be at risk to get Hepa B. Right. Yes. And Doc, napag-uusapan na natin Yes. yung pagpapasa ng hepatitis. No, totoo ba na the mere fact na magkasama kayo sa isang bahay or gumagamit kayo ng Oo, may same mga na ganyan utensils, kasi. maipapasa na to? Or kailangan ba sobrang dami yung viral amount para maipasa to? Yes, so not necessarily, no, na
kasama mo lang siya sa bahay, no, mahingahan ka lang ng may HEPA, magkakaroon ka na ng Okay. HEPA. Na hindi siya parang trangkaso po. No? So yung HEPA, no, depende sa type, no, kunyari HEPA A and HEPA E, no, nakukuha siya sa kontaminadong pagkain, kontaminadong tubig. No? Ay yung HEPA B, doon kanina, no, sa blood transfusion, no, sa needle stick injury, doon natin siya nakukuha. So ang HEPA po ay hindi napapasa from person to person. No? Hindi ibig sabihin na naubuhan ka ng may HEPA, no, ay magkaka-HEPA ka na. So depende yun sa load, sa dami ng virus na nakain mo or na naipasa sa'yo through blood, no, or through transmission, vertical transmission from the mommy to the baby. Okay. Oo. Doc, eto kasi nabanggit na natin din kanina yung mga sintomas. Ang sabi mo, yung ibang hepatitis, walang Wala sintomas. nararamdaman. Oo, minsan ang sintomas niya lang, no, pananakit ng tiyan, and usually, no, nararamdaman yan sa right part, no, doon sa taas na part, kasi nandun yung liver natin. Pero minsan wala kang nararamdaman, no? Yung mga signs na nakikita natin, normal pa rin, no? Normal pa rin yung pamumuhay natin, no? Pero carrier na pala tayo ng HEPA, no? Pero ang palagi nating tandaan, no, tama si Miss Leslie kanina, no, pag ikaw ay may HEPA, no, ang usual na mga sintomas is jaundice or paninilaw ng mata tsaka balat, pananakit ng tiyan, no? At nakikita rin actually ito sa ating dumi at sa ating ihi, no? Okay. Yung maitim na ihi tsaka yung maputlang dumi. No? Okay. Pwede yun maging sign ng hepatitis. Kasi nga, yung kulay, kung saan nanggagaling yung kulay ng ating dumi tsaka ihi, nanggagaling yun sa liver. Kaya nakikita yung sintomas doon sa ihi tsaka sa dumi. So, kailangan pala, ano ka din, no? Titignan mo, Titignan mo din. be Oo, observant. titignan Oo, mo para din sa ating mga talaga. ka-RSP, kailangan inoobserbahan natin yung ating mga ihi at dumi. Ngayon, Doc, nabanggit mo, no, at may mga hepatitis na walang sintomas. Yes. So, gaano po ka-importante yung talagang regular na pagpapacheck at Yeah. pagpapa-screen para makita kung meron ka ng hepatitis, lalo na yung hepatitis na wala ngang sintomas, no? Exactly, no. Tama, Attorney Joe, no. Kasi nga yung ibang hepatitis, no, hindi ka or pwedeng walang sintomas, doon pumapasok yung importance ng screening natin, especially for Hepa B. No, yung Hepa B may mga tinatawag tayong titers dyan or mga palatandaan na kung meron ba tayong infection or not. No, dalawa lang yung kailangan nating tandaan, yung surface antigen, no, yung HB, SAG, tsaka yung surface antibody, yung anti-HBs. No? So, yung una, no, yung surface antigen, no, kapag positive, no, sinasabi ng test na to, no, na may active infection tayo. Okay. No? Yung surface antibody nilang, no, yung anti-HBs, no, would tell you na na-infect ka na before, you're protected, no, or by bakuna, or nagkasakit ka ng Hepa B before. No? So yun yung dalawang kailangan nating tandaan, especially pag tayo ay nagsiscreening. Kaya importante ang screening kasi nga, no, minsan hindi talaga natin alam na meron pala tayong HEPA or carrier pala tayo ng virus. Yeah. Pero, Doc, yung hepatitis naman, gumagaling ba ito? Yes, no. Usually, no, depende rin sa Ayun. letra. No? Yung, Depende rin sa letra. Depende sa letra. So, kamalas-malasan mo pag napunta sa'yo, anong letter? Yung matinding letter. Anong matinding letter? So, doon muna tayo sa matinding letter. No? Ano ba yan? And no, usually kapag matindi na siya or hindi na siya ganun ka curable if chronic or matagal na. So yung Hepa B, no, medyo mahirap gamutin si Hepa B. So mas maaga nating na-detect si Hepa B at mas maaga nating naaagapan with antiretrovirals, no, mas madali siyang ma-cure. Pero kung matagal na tayo nagkaroon ng infection ng Hepa B, no, mas nauuwi siya, no, doon sa komplikasyon tulad ng cancer at mas hindi na siya ganun ka-controlled, no, hindi na siya curable. No. Yung pinakamadali naman, no, na letra, no, would be Hepa A and Hepa E. No. Kasi usually, ang ginagawa natin kapag may Hepa A, Hepa E, no, supportive treatment lang, no? So Okay. proper hydration, no? Hindi lang basta inom ng tubig, may electrolytes din, no? Okay. Proper diet also yung importante doon sa
yung Hepa A tsaka Hepa E. Right. So, depende talaga sa letter yung treatment ng disease. Ngayon, Doc, nabanggit mo kanina pwedeng may vaccine against hepatitis, Yes, right? So, oo. bukod sa vaccine, Doc, ngayong World Hepatitis Day, paano pa po ba natin mapoprotektahan ng ating sarili at syempre ng ating mga pamilya from hepatitis? Importante actually ang prevention, attorney, especially kapag tayo ay very mindful about HEPA. No? Number one, nabanggit nga natin, vaccine is important. And number two, screening pa rin. No? Kasi Okay. the earlier you detect yung sakit, mas madali mo siyang maagapan. No? And then, usually, kapag tayo ay prone sa HEPA, importante actually yung screening, especially kapag, kunyari, tayo ay nagtatrabaho sa isang ospital, sa isang health facility, mas prone Medyo tayo exposed doon. kasi. Exposed ka doon sa needle stick injury. Or kahit nagtatrabaho tayo sa may mga areas na pwede tayong ma-prick ng may contaminated na blood. So, importante ang screening doon. Vaccination is important and lifestyle actually is important. Yung HEPA lane, if pwede nating maiwasan, that's important. Kahit paminsan-minsan na Kahit lang. Once a month. Once a month. Oh, pwede na yun, Doc. Or Once a month. Once every 2 months, Once every pwede 2 din. Once every 2 months, sige. Or i-ensure na yung pinagkukunan natin ng tubig tsaka pagkain ay hindi necessarily may HEPA or hindi nanggaling sa HEPA lane. Okay. With that, thank you so much, Doc Bia, sa pagbabahagi po ng mga kaalaman tungkol sa sakit na hepatitis. Thank you. Thank you, Doc. Maraming salamat. Thank you. Thank you.